Muli, andito na naman po ang inyong maliit na lingkod na parati ninyong napapanood. Ang pinakamahalaga dito mga kapatid ay yung inyong pakikinig. Sa inyong lahat ng mga laging nakikinig sa programang ito, ng ating Panginoong si Isawa Ama, saan man kayo naroroon, anuman ang katayuan ninyo sa buhay, ang biyaya, awa, at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating mga hari ng mga hari ay sumayin mo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Ito na naman tayo mga kapatid. Ngayon po ay buwan ng November. Nobyembre na ngayon. November. Dalawa yung tawag yan eh. Nobyembre. 8. Pitsa 8 tayo at araw ng Sabado. At gaya ng dati. Nasa taong 2025 pa rin tayo mga kapatid. At ngayon nga, ay hindi naman siguro nalilingid sa inyong kaalaman mga kapatid. Dito sa ating bansang Pilipinas, napakarami na ng mga kakaibang nangyayari. Mga kakaibang nangyayari na kung ikaw ay nagbabasa ng banal na kasulatan, eh hindi ka na magugulat. Dahil yung mga kakaibang nangyayari ngayon, ay lahat ng ito ay nakasulat mga kapatid. May lindol. Ayan, tingnan nyo saan nangyari yung mga lindol na sunod-sunod. Saan nangyari yung mga baha na yan ngayon. Katatapos na baha. Hindi pa sure kung ilan yung mga namatay. Ay mga hinahanap pa. Kung saan na dinala ng baha mga kapatid. Yung mga lugar na hindi inaasahan na babahain. Anong nangyayari mga kapatid? Kaya sa inyo mga kapatid na nakikinig dito sa programang ito, pakiusap lang, i-share nyo ito. Kala ko, hindi ako marunong mag-share kung paano. Kayo na lang na nakakaalam. Dahil nung ko pa sinasabi na ito'y nag-iisa lamang. Nag-iisang daan. Patungo sa kaligtasan mga kapatid. Natatangi ito mga kapatid. Mahirap paniwalaan. Diba? Napakahirap paniwalaan ito. At napakahirap tanggapin. Sapagkat ito ang totoo. Mahirap tanggapin ang katotohanan mga kapatid. Kagaya nito, naririnig ninyo sa akin. Mahirap paniwalaan ang totoo. Kagaya nito, naririnig ninyo. At kagaya rin, ng palagi ko sinasabi sa inyo, sinasabi ng ating Panginoong Tisa dito sa huling araw, binabago ko ang lahat ng mga bagay. Ang may pakinig na dapat ipang dinig ay makinig. Ito na naman, may nakatutok sa atin mga kapatid na bagyong ipo-ipo. Alam niyo yun, katulad yan sa Biblia mga kapatid. Ipo-ipong bagyo. Sabi ng Espiritu Santo sa akin. Imagine niyo yung nangyari ngayon sa anong lugar yon? Masbate ba yon? Cebu.
ay mas mahina yon na hamak kaysa sa bagyong ito na nakatutok sa atin dito sa region to, Cagayan, Luzon. Mas mahina yon na hamak kaysa dito. Baka kalahati lang yun mga kapatid. Anong gagawin natin? May oras pa ba? May oras pa ba para magsisi? May panahon pa ba para magbalik loob sa Ama? Dahil yun lang ang natatangi. Natatanging pag-asa natin. Yung kaligtasan na ibibigay lamang ng ating Ama sa mga sumusunod sa kanyang mga utos. Gusto mong maligtas, kapatid, dito sa bagyong ito? Ha? Tanungin mo yung sarili mo kung sumusunod ka sa utos ng ating Ama. Sinisigurado ko sa iyo, ligtas ka. Paniwalaan mo man ito, hindi. Yan ang totoo. Kayo na matagal nang nakikinig dito sa programang ito, napaulit-ulit kong sinasabi sa inyo kung sino yung dapat pakinggan, kung sino yung dapat sundin. Pinapakinggan nyo naman siguro. Ang problema, hindi nyo sinusunod. Kailangan pagsamahin mo yung dalawang bagay na yon, yung pakikinig at pagsunod. Dahil walang silbi yung pakikinig kung hindi mo gagawin yung iyong napakinggan. Ito, ang ganda ng panahon, di ba? Parang walang bagyo. Baka pagkagat ng dilim, mga kapatid, baka hindi natin malaman kung ano yung ating katayuan. May mga pagbukso na ng ulan dyan, napakalalakas. Ay nako, nagsabay-sabay na ang lahat ng mga nakasulat. Ang kapatid, magkakaroon ng panahon ng panganib. Ang mga tao magiging maibigin sa lapi. Magkakaroon ng mga malalakas na bagyo. Maibigin sa kalayawan ng mga tao. Bas, mga sarili lang ang iniisip. Mga panglalamang para sa pangsariling mga kapakanan. Mga pagpapayaman, kagaya ng mga relihiyon yan, mga kapatid. Kahit idamay nyo ito, na ito relihiyon din. Pero sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, ang tunay na relihiyon ay walang kapintasan. Kaya lumapit ka dito, tingnan mo itong relihiyon na ito, kung anong kapintasan nito, mga kapatid. Pag may nakita ka ditong kapintasan, sinasabi ko sa'yo, ikaw na ang may kapintasan. Dahil ito itinayo ng ating Ama sa langit. Hindi ako ang nagtayo dito. Alam niyo ang utos ng ating Panginoong si Isawa mo, na isa pa sa mga sumasampalataya sa Kanya. Dapat pasakop tayo sa mataas na pamahalaan. Alam niyo yun? Di ba nakasulat yun? Pasakop tayo sa lahat ng kapamahalaan dahil walang kapamahalaan dito sa lupa na hindi nagmula sa Ama. Basta yung mataas na kapamahalaan dito sa lupa. Kailangan pasakop tayo. Sino nagpapasakop na yun, mga kapatid?
sa ito, November 30. Kung tayo nagpapasakop sa mataas na kapamahalaan, walang mangyayaring anong tawag doon? Rally. Ang rally ay palatandaan ng pagkontra sa itinayo ng ating Ama na pamahalaan. Siya ang nagtayo. Bakit mo kukontrahin? Sino ang nagbulgar ng mga kalukuhan? Yung bang nagbubulgar ng katotohanan ay ating pa bang dapat pangkontrahin? Isip kayong mabuti, mga kapatid. Napakalaking rally ang gagawin ng iba't ibang grupo. Yan ay isa na naman na pagkontra sa utos ng ating Panginoong si Isaw. At sino ang kumukontra sa utos ng ating Panginoong si Isaw Ama? Sino ang hari ng pagkontra sa utos ng ating Panginoong si Isaw Ama? Si Satanas. Yan yung mga kapatid, walang iba kundi ang Diablo. Si Satanas. Siya lang kumukontra sa utos ng ating Panginoong si Isaw Ama. Kaya bago mo gawin ang isang bagay, isipin mo muna kung iyon ay ipinag-uutos ng ating Ama. Dahil kung hindi yan pinag-uutos ng ating Ama, malinaw, utos yan ng Diablo. Sabi ko sa inyo, totoo. Yan, may relihiyon dyan na malaki ngayon. Gagawa daw sila ng religious rally. Yun ba, tawag nila doon? Napanood nyo na yun. Social media, Facebook. May relihiyon ngayon na magtatayo o gagawa ng religious rally. Hindi tama yan. Religyoso ka, kukontra ka sa pamahalaan na itinayo ng Ama. Walang bagay dito sa lupa na tumayo nang hindi ang Ama ang may kagustuhan. Ngayong kanya-kanyang antas yan. Pag pinakamataas, yun yung malapit sa Ama. Mga kapatid. Maraming mga samahan dito sa lupa na magmula sa itaas, pababa ng pababa. At karamihan ng pababa ng pababa na yan, pakontra ng pakontra sa pinakamataas. Alam niyo mga kapatid, pinapaalala sa atin ng Espiritu Santo. Dahil ito ang muling araw na siya rin ang natatanging panahon ng ating pagbabago at pagbabalik loob sa ating Panginoong si Isawa. Huwag na nating isipin yung ating sarili. Ang palagi nating isipin kung ano yung kagustuhan ng ating Ama. Dahil sa Kanya nakasalalay ang ating buong kaligtasan, mga kapatid. Kaya ituon natin ang ating pansin sa Kanya. Kung ano ang Kanyang mga pinag-uutos, doon na lang tayo. Hawak niyang kaligtasan ng bawat tao. Kaya manatili tayo sa mga utos. Para tayo hawakan din niya, nakagaya ng paghawak niya sa kaligtasan, mga kapatid. Kaligtasan sa matuwid, kapahamakan sa masama. Ngayon mga kapatid, bakit yung bayan na yun na nakakalimutan ko kung anong bayan yun, yung binaha ngayon, linindol na yan. Cebu, tapos maraming bayan yun magkakatabi. Sarangani. Yun, lahat partis ng kanyon Mindanao. Ngayon Luzon at Visayas na naman ang nanganganib. Nanganganib ngayon. Bakit nangyayari ang ganun, mga kapatid? Samantala, ang dami ng relihiyon na sinasabi nila sila lang ang maliligtas.
Wala kayong napahamak doon na ano? Na kasapi ng relihiyon na tinatawag nila sila ang maliligtas. Dapat ay yung ano eh. I-record sana yung ano eh. Dapat magkaroon tayo ng ano, ng record ng mga napapahamak kung anong relihiyon niya. Na siya magpapatunay kung ano talagang relihiyon na makapagliligtas. O namatay si Bartolo. Naka-record kung anong relihiyon sana noon mga kapatid. Hindi yung record lang ng ating tagahingi ng buwis. Ang record lang ay yung ang tawag doon. Magkano yung tax na ilinagay ni ganito. Magkano yung buwis ay binigay nito taong isa. Dapat ilagay nyo rin doon kung ano yung relihiyon nung nagbigay ng ganito. At pag may namatay, dapat nakasulat din kung ano yung relihiyon para makita kung ano yung relihiyon na dapat talagang aniban. Pag puro kapahamakan ang nangyayari sa mga kamiyembro, ay halos lahat na lang. Abay, kailangan mag-isip tayo doon mga kapatid. Pawang kapahamakan. Ang pangako ng ating Ama, biyaya, awa, kapayapaan, buhay na walang hanggan. Hindi ba sinasabi sa inyo ng mga pastor nyo yan, mga kapatid na nanonood at nakikinig sa programa nito? Sabi ng iba, lahat daw ay mamamatay. Ngayon, nasabi ng ating Panginoong si Isa, Ama, o pag kayo nakinig sa akin, sumunod kayo sa aking utos, kailanman hindi nyo matitikman ang kamatayan. Siya naman. Eh, ang sabi naman ng mga tao, lahat mamamatay. Sino paniniwalaan nyo, kapatid? Ang Panginoong si Isaw, Ama, nasa atin ay lumikha. At lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. O yung mga tao lamang na nagsasabi na lahat mamamatay. Sino nga yung dapat pakinggan? Yung nilikha na tao na kumukontra sa sinasalita ng ating Panginoong si Isaw, Ama, o yung lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Sabi sa ano eh, sa Ilocano, pagay-ayamin mo man, ti panunot mo kamsa. Garaw-garawin, ti panunot mo. Aamo nga i-focus, ti bay sa langabanag. Tapno masurutam. Laan niya ti rumbing. Pinaan nga rumbing. Napakarami ating dapat gawin. Ngayon, ang tanong, bakit yung bayan na yun ay gano'n nangyari? Yung mga bayan na yun. Ganito mga kapatid, mayroong bayan na dapat ay maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. At hindi kailangan marami mga kapatid, hindi kailangan marami. May bilang mga kapatid ang dapat makapagligtas ng bayan. May bilang lang. Ito ang bilang mga kapatid ng makapagliligtas ng isang bayan. Ito, ilang beses ko nang nabanggit ito, baka pangalawa nga siguro, pangalawa lang siguro ito. Kung ilan na makapagliligtas sa isang bayan. Malawa. Inuulit ko ngayon mga kapatid. Dahil andyan eh. Sabi sa Ilocano, sumungsungad. Tipakaisagmakan kayo. Sumungsungad manin. Andyan na naman, bumubungad na naman ang kapahamakan mga kapatid. Kailangan yung bayan natin maaligtas. Hindi lang yung ating sarili. Pagsikapan natin na pati ang ating bayan ay maligtas mga kapatid.
Ngayon, kung maniniwala kayo dito, maipon nyo yung bilang na binabanggit dito, kung ilang persona o ilang tao ang makapagliligtas sa isang bayan pag nagawa nyo ito, mga kapatid. Sabi ko sa inyo, tunay ko kayong kapatid. Tingnan nyo, basahin natin sa Genesis 18:26 hanggang 32. Genesis, magsimula tayo sa pasimula, mga kapatid. Tingnan nyo yung inyong mga Bible. Kung meron. Genesis 18:26 hanggang 30. Dahil yung nangyari kasi noon, mga kapatid, nangyari noon, nangyayari ngayon at mangyayari pa. Eh wala pinagkaiba, mga kapatid. Pari-parehas. Ang pangyayari at mangyayari, pari-parehas nakasulat. At pawang plano ng ating Panginoon si Isawa. Kaya nga itong Biblia, mga kapatid, buo ito. Buo. Dahil kung ano yung nangyari noon, mauulit. Pero sa iba't ibang paraan na lang. Dahil sinasabi na binabago kong lahat ng mga bagay dahil nung unang panahon, ang pinanggunaw ng ating ama noon ay tubig sa lupa. Ngayon naman ay apoy. Pero mayroong mga pagbagyo rin talaga. Pero sa kahuli-hulihang mangyayari dito, mga kapatid, ay uulan talaga ng apoy. Yun yung paggunaw. Hindi lang yung lupa ang masusunog eh. Pati langit, mga kapatid, papalitan. Alam niyo, ibig sabihin ng langit, lupa. Yung langit na sinasabi ng ating Ama, kung ano yung pinakamahalaga sa ating buhay na tinatawag, tinuturing nating langit na natin. Yun yung mga masusunog, mga kapatid. Mga kayamanan na yan. Napakaramdam mo kung ikaw ay bilyonaryo na, para ka nang nasa langit. Yun yung langit mo. Masusunog yun, kapatid. Kaya hindi lang yung lupa, hindi lang ang tao ang masusunog. Pati yung pinaglilingkuran ng mga tao na ginagawa nila parang langit. Masusunog lahat. Mawawala ng kabuluhan. Pero ito yung pangako ng ating Ama. Kailangan may ganitong bilang sa isang bayan, mga kapatid, para maligtas yung isang bayan. Basahin natin yung Genesis, anong pagkabanggit kanina, 18 hanggang 32. Oh, 32. Basahin na natin. Nuulit ko, Genesis 18:26 hanggang 32. Makinig kayong mabuti, mga kapatid. At sinabi ng Panginoon, kung makasumpong ako sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong dakong yaon alang-alang sa kanila. Kung makasumpong pala ang ating Ama, makakita pala ng 50 sa isang bayan, ay patatawarin niya yung bayan na yon. 27. At sumagot si Abraham at nagsabi, narito
ngayon nangahas akong magsalita sa Panginoon. Akong alabok at abo lamang. Kung sakaling magkulang ng 5 sa 50 banal, lilipulin mo ba dahil sa 50 kulang? Dahil sa 5 kulang ang buong bayan. At sinabi niya, hindi ko lilipulin kung makakasumpong ako roon ng 45. O pwede. Kahit 45, pwede pala mga kapatid. Maliligtas yung bayan. Unang pagkabanggit ay 50. Tumatawad ng tumatawad si Abraham eh. Tanong ng tanong, pababa ng pababa. Sa 29 na. At siya muling nagsalita pa sa kanya at nagsabi, marahil ay ano sabi ko? Marahil ay may masusumpungang 40 at sinabi niya, hindi ko gagawin, alang-alang sa 40. Diba? Sundan nyo na lang ako sa pagbasa mga kapatid. Dahil sinasabi ko, ako grade 4 lang. Pero sinasabi ko sa inyo, pang-unawa ang kailangan dito. Sinawa. Yung 40, mga kapatid, pwede rin. Kung may 40 gumagawa ng mabuti. Umaayon sa buong kautusan. Sa 30, at sinabi niya, huwag nawang magalit ang Panginoon at ako'y magsasalita. Kung sakaling may masusumpungan doong 30, at sinabi niya, hindi ko gagawin kung makakasumpong ako roon ng 30. O di ba, hindi pa rin gugunawin. Hindi pa rin parurusahan kung may 30. Pababa talaga ng pababa mga kapatid. Biruin mo ilang libo ang laman ng isang bayan. Kahit may 30 sana, ay hindi gagalawin ng ating Ama. Hindi parurusahan. 31, sinabi na naman ni Abraham, narito ngayon ako'y nangahas na magsalita sa Panginoon kung sakaling may masumpungan doong 20, at sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 20. Ay, kahit 20 lang pala, pwede. Mga kapatid, kahit 20 lang, pwede. Basahin natin, tapusin natin hanggang 32. At sinabi niya, huwag nawang magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang akong minsan. Kung sakaling may masumpungan doong 10, at sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. Ayun. Yung panglas na sinabi ni Abraham. Abraham ba ito? O Abraham. Ang pamagat nito ay ang pamamagitan ni Abraham. Ibig sabihin ito, yung pakikipag-usap ni Abraham sa Panginoon, dahil itong si Abraham mga kapatid, nung kapanahunan niya tinawag ito ng ating Panginoong si isa na kapatid. Ang kapatid ang tawag niya dito kay Abraham. Kasi nakikipag-usap kay Abraham ang ating Panginoong si isa o Ama. Ang sabi niya dito sa 32, kung may 10 ay hindi ko lilipulin alang-alang. Kung may masusumpungang 10, hindi na lilipulin alang-alang sa 10. Ano mga kapatid? May paglipol na ba na nangyayari? O pasimula pa lamang ng paglipol? Sampu lang pala ang hinihingi ng ating Ama para hindi lipulin yung isang bayan. Yung dako na yun mga kapatid. Halimbawa, sa Maynila, o buong Kamaynilaan yan, kung may 10 dyan, yun ay medyo panatag yan mga kapatid. Kung may 10 dyan, sa bayan na yan. Iyan nata yung
kapital ata ng Pilipinas yun eh. Sinawa. Maynila. Ngayon, dito sa Cagayan, malawak din to. Ang problema, may mga ang bayan, ang Cagayan ay tinatawag na ano yan. Dahil may bayan pa dito eh, itong Baggao, Cagayan itong Baggao nasa atin. Ang tawag ng bayan, ang kapital ng Baggao, Cagayan, Cagayan ba? Tugigaraw. Tugigaraw. Yun, may kanya-kanyang ano mga kapatid kasi. Pag sinabing Cagayan ay malawak yan. Sakop niya ng Apari. Yeah. Lahat, pati Baggao, sakop niyan. Sinawa. Ang problema eh, may kanya-kanyang mayor yung mga bayan, di ba? Siguro, sa bawat may mayor siguro ito eh. Bawat may mayor, bayan ng Baggao. Di ba? Tawag doon, bayan ng Baggao. Sinong mayor dyan? Nakalagay, katulad yung mayor natin ngayon, Patong. Diba? Bawat bayan siguro na may mayor ito ang tinatawag dito. Kailangan may 10 na banal sumusunod sa utos ng ating Panginoong Sisaw. Yung pala ay hindi ililipulin. Nuulit natin dito sa 32 mga kapatid. At sinabi niya, huwag na magalit ang Panginoon at pagsasalita na lamang akong minsan. Isang tanong na lang, last na tanong. At magsasalita na lamang akong minsan. Kung sakaling may masumpungan doong 10, at sinabi niya, hindi ko lilipulin, alang-alang sa 10. Sabi ng ating Panginoon. Ngayon, siguro tinatanong niyo sa isip niyo, gaano ba ito katotoo? Ay salita ng Panginoon ito mga kapatid. Sinabi. Sabi ng Panginoon, hindi lilipulin. Dahil sa 10. Baka nag-aalanganin ka pa dito mga kapatid. Yung kasing 10 ngayon, kailangan ay banal. Pag sinabing ikaw ay banal, tinutupad mo ng walang bulong-bulong ang 10 utos, mga kapatid. Sana may nakikinig din ngayon na paminsan-minsan ay nakakausap ko na kailangan gawin natin na perfect ang 10 utos, mga kapatid. Dahil yun yung papabanal sa mga tao. Kung may 10 banal, kung may 10 na sumusunod din sa 10 utos, ayun yung makapagliligtas sa isang bayan, mga kapatid. Ngayon, ang problema, paano yung paraan ng pagiging banal upang mailigtas yung isang bayan. Unahin natin yung Zacarias 1:2 hanggang 5, mga kapatid. Abanti tayo. Sundan natin yung paraan kung paano maging banal upang mailigtas natin yung isang bayan. Pero hindi kaya nang nag-iisa ito, mga kapatid dahil ang pangako nasa 10. Tama, iisa yung sinugo ng ating Ama. Kaya ito ay tumatawag ngayon. Kailangan may 10 at magsimula sa 10, aakyat ito hanggang 144,000, mga kapatid. Sinawa. Pasimula ay 10. Kaya hinahanap ng ating Ama kahapon sa atin kung nasan yung 10. Dahil kaming lahat ata dito, 12 ata eh. Sinawa. 12 yung binigyan ng ating Ama ng karapatan ngayon. Yung pangunahing bunga na maging banal, mga kapatid. Kaya walang sawa na nagpapaalala itong inyong maliit na lingkod. Pinapaalalahanan yung 9. Dahil ako yung 10. Ay ka-12 pa ata. 12. Lapas pa akala kaming 10, mga kapatid, 12 kami. Ako yung last. 12 na kami ngayon. Ang problema nga lang ay yung iba ay mukhang nadadaya ng dyablo. Ay, yung iba namin kasamahan dito,
na tinawag ng ating Ama na makumpleto yung 10 dahil lumampas pa nga kami sa 10. Dahil may paraan para makasama ka dun sa banal May ibinibigay na i-memorize na dasal. Pag nadasal mo yun, may bibigyan ka ng tatak, tirintas, kasama ka na dun sa banal. Mga kapatid. Huwag niyong sisimangutan itong sinasabi ko sa inyo kung gusto niyong maligtas. Huwag kayong mag-iisip ng masasama sa mga sinasabi ko sa inyo. Kaya sinasabi ko sa inyo, lahat ng mag-iisip ng masama sa mga sinasabi ko, mapapasama. Kaya kung gusto mong mapabuti ka, mag-isip ka ng mabuti sa mga naririnig nyo sa akin. Lalo na dito sa panahon na ito o sa oras na ito ng pagsamba sa aming Panginoong si Isaw. Ano yung binanggit natin na dapat basahin? Zacarias 1:2-5. Tingnan ko nga. Nasaan yan? Zacarias 1:2-5. Tingnan yung mga kapatid, yung paraan para maging banal. Basahin na natin. Zacarias 1:2-5. Ang Panginoon ay totoong naghinanakit sa inyong mga magulang. Kaya't sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, manumbalik kayo sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Huwag kayong maging gaya ng inyong mga magulang na siyang mga pinagsabihan ng mga unang propeta na nangagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, manumbalik kayo ngayon na mula sa inyong mga masamang lakad at sa inyong mga masamang gawain. Ngunit, hindi nila dininig o pinakinggan man ako, sabi ng Panginoon. Ang inyong mga magulang, saan nandoon sila? At ang mga propeta, nangabubuhay baga sila ng magpakailanman? Kaya mga kapatid, dahil yung kasing pagtupad ng buong kautusan ay may pangako doon buhay na walang hanggan. Dahil yung mga naunang propeta kasi mga kapatid, nung sila sinisimulan pa lang sinusugo, tinatawag ng ating Ama na mangaral, lakas tanggi nila. Sa sinasabi niya sa harap ng ating Panginoong si Isaw, bakit ako? Hindi naman ako nakapag-aral, hindi naman matamis yung pananalita ko, bakit ako ang susuguin mo? Tapos sa bandang huli, susunod at susunod din. Tapos yung kasalukuyan ng sumusunod, mas pinahalagahan nila ngayon yung kanilang mga tinuturuan kaysa doon sa nagsugo sa kanila. Ganun yung nangyari doon sa mga propetang nauna, mga kapatid. Mas pinahalagahan na yung kanilang pinangangaralan kaysa doon sa nagsugo sa kanila na mangaral. Kaya pati mga propeta damay. Lumihis mga kapatid. Pati yung mga naunang alagad na. Yung 12. Tapos naging 11. Tapos nawala na nga matay na rin. May pangakong buhay na walang hanggan. Maraming mga paglabag ang ginawa mga kapatid. Kaya sabi ng ating Ama, buo. Yung buong kautusan kailangan gawin. Ayaw niya nang may bawas. Kaya sabi niya, wag dagdagan wag babawasan Kompleto yun Pag sinabi niyang wag sabihin kanino man na ako ang Kristo. Period. Wag sabihin. Pag
sinabing huwag kayong sumamba sa Diyos-Diyosa na ginawa ng mga kamay ng mga tao, huwag gawin. Pag sinabing alalahanin mo ang araw ng Sabat, utos yun eh. Alalahanin ninyo. Ibig sabihin, utos yun. Ang araw ng Sabat. Alalahanin palagi. Ito ngayon mga kapatid, araw ng Sabat na naman yun. Iyon yung panahon ng pagtitipon-tipon mga kapatid. Sa ikapitong araw. Sinabi niya na sa ika-6 na araw, sa hapon, ay kayo maliligo, maglilinis, at maghahandog. Ay gawin, utos yun eh. Ay yun yung ginagawa dito mga kapatid. Kaya kung may nakikinig ng mga taga rito sa lugar natin, mga kapatid, na nakakaalam na kami naliligo tuwing hapon ng Biyernes, yan ay paglilinis mga kapatid, sa lahat ng mga karumihan na ating nasasagi. Ayan. At hindi pa yan kabuuan ng kautusan mga kapatid, napakarami pa. At yan ay malalaman mo lang kung papasok ka rito. Kung gusto mong maligtas. Yan, palagi natin binabanggit. Ito yung isang paraan magbalik loob sa Panginoon. Manumbalik. Ika nga doon sa number 3. Manumbalik. Ha? Manumbalik ka sa inyong Panginoon. Manumbalik kayo sa akin, sabi ng Panginoon mga mo, at ako'y manunumbalik sa inyo. Ha? Naulit natin yung paraan ng panunumbalik sa Panginoon, yung 10 utos na una niyang binanggit nung una pa lang, na hindi ginawa ng ating mga magulang. Sabi niya dito sa sa 2 ang Panginoon ay totoong naghinanakit sa inyong mga magulang. Ano sabi? Well, hindi ginawa ng ating mga magulang isang utos hindi sinupad. Iyon ang kailangan natin gawin mga kapatid. Ito pa yung isang paraan mga kapatid, nandun sa Levitico 27 hanggang 8. Levitico naman, atras na naman tayo mga kapatid. Kay Levi. Levitico 27 hanggang 8. Paano natin? Siya nawa. Levitico 27 hanggang 8. Kita niyo mga kapatid. Ito pinapaalam natin sa lahat upang mailigtas natin ang bayan at ang ating sarili mga kapatid. Dahil kailangan 10 ang kailangan para maligtas ang isang bayan. Yung karagdagan mga kapatid, naturo, basahin natin Levitico 27 hanggang 8, basahin na natin. Magpakabanal nga kayo at kayo'y maging banal sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. At ingatan ninyo ang aking mga palatuntunan at inyong isasagawa. Ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. Siya nawa. Yung kanyang mga palatuntunan at ano pa dito? Ingatan ninyo ang aking mga palatuntunan at inyong isasagawa. Yung mga palatuntunan niya mga kapatid. Para tayo maging banal. Isagawa. Napakarami yung mga palatuntunan. Nabanggit nga natin yung ito. Yung nando sa Deuteronomio
13:18 mga kapatid. Kabanti tayo. Deuteronomio 13:18. Basahin natin. Nakuha natin? Deuteronomio 13:18. Pagka iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na iyong gaganapin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong gagawin ang matuwid sa paningin ng Panginoon mong Diyos. Pagka iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na iyong gaganapin, iyong gaganapin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniutos. Yung lahat ng kanyang mga utos, mga kapatid. Pag sinabing lahat, ano ibig sabihin? Pag sinabing lahat, ano ang tinutukoy ng lahat, mga kapatid? 10 utos. Pag sinabing lahat, huwag babawasan. Pag sinabing 10 yung utos, huwag gagawing 9. Ha? Pag sinabing 10 yung utos, huwag gagawing 8. Huwag gagawing 7. O 6. O 5. O 4. O 3. O 2. O 1 lang. Mga kapatid. Pag sinabing 10, 10. Huwag daragdagan. Huwag babawasan. Para tayong nagtuturo ng ano nito, mga kapatid, grade 1. Diba? Hinihimay-himay na natin ang gusto. Para maunawaan, mga kapatid, tingnan nyo. Tingnan nyo kung gaano ang pagsusumikap ng Espiritu Santo upang inyong maunawaan ang kanyang mga utos. Tinuturuan niya tayo, na parang tinuturuan tayong mga grade 1. Hinihimay ng isa-isa. Sumasamo. At umaasa ng mga salitang naririnig ninyo sa kanyang huling sugo ay inyong papakinggan o unawain at gagawin, mga kapatid. Ano pa ba ang kulang? Pagkatapos ng programang ito, ang dami namang nanonood, dami namang nakikinig. Ang problema, walang lumalapit. Ha? Ay kailangan ng 10. Ngayon, yung 10 ngayon, mga kapatid, nasaan? Yun yung tanong. Yung 10 nasaan? Nandito, mga kapatid, sa Zone 7, Singabiya, Banggaw, Cagayan. Pero yung kasalukuyan na nandito ngayon, ewan ko, yung iba pang nakikinig ngayon dahil may nakakunik sa natin, programa natin na nanonood at nakikinig. Ewan ko kung pupunta sila dito mamaya. Baka kapag hindi kayo nakarating dito, sa buong araw na ito, kahit abutin kayo ng gabi, okay lang. Pero pag inumaga kayo, baka langanin na. Kapag katapos yung programang ito, bumaringkwas kayo na may gatuin. Dahil nandito yung pinangakuan ng ating Ama ng Kaligtasan. Wala sa Bisaya, wala sa Mindanao. Nasa Luzon, mga kapatid. Siya nawa. Nandito nga sa Zone 7, Singabiya. Tandaan nyo, ito sinasabi ko. Dahil ang ating Panginoon si Tawama, ulit-ulit ko sinasabi sa inyo, hindi siya nagsisinungaling. Walang kasinungalingan sa Kanya.
at walang mahirap na bagay sa Kanya. Dalawa. Kaya kung mahirap man itong paniwalaan, sinasabi ko sa inyo, walang mahirap na bagay sa Ama. Kaya na nabanggit ko sa inyo kanina, mahirap itong paniwalaan. Mahirap itong tanggapin sapagkat ang katotohanan ay mahirap paniwalaan at mahirap tanggapin ang katotohanan, mga kapatid. Pag-aralan mo na lang na tanggapin dahil yun yung katotohanan. Dahil ang katotohanan lang ang makapagpapalaya sa Dalawa. sa lahat ng ating mga kasalanan. Alam nyo mga kapatid, kaya ako binabanggit na nandito ang kaligtasan. Dahil yung 10 utos nandito eh. Palagi na ginagawa yan ng inyong Diyos. Kasama niya yan palagi kahit sa panaginip. Yung 10 utos. Hindi yan humihiwalay sa kanya. Dahil yung pagiging banal at pagiging matuwid, ayun lamang pagsunod sa buong kautusan, mga kapatid. Wala nang iba. Kung gusto mong maging matuwid, kung gusto mong maging mabuti, gawin mo ang 10 utos. Mawawala sa iyong kayabangan. Matatanggal sa iyong pagmamalaki. Mawawala sa iyo ang pangdadaya. Mawawala sa iyo ang pagsisinungaling. Mawawala sa iyo ang pakikiapid. Mawawala sa iyo ang mga pagnanakaw. Napakarami ng mga gawaing masama ang mawawala sa iyo, mga kapatid, kapag ginawa mo ang 10 utos. Magiging mabuti ka, magiging matuwid ka sa paningin ng ating Panginoong si Isa o Ama. Dahil ang pangako niya sa mga matuwid, nandun sa unang Pedro 4:18, ating babasahin, ang kapatid, unang Pedro 4:18, at yung Kawikaan 12:19 hanggang 21, at yung Awit 68:6, at 112, 1 hanggang 10. Ang dami pa. Sana ipahintulot ng Espiritu Santo na ito ating mabasa pa bago niya tayo pagsamantalang magpaalam. Yung unang Pedro 4:18, hanapin natin. Unang Pedro 4:18. Yan. 4:8 pa o 4:18? 4:18. Okay, 4:18 yung nakalagay. Tingnan yung matuwid, mga kapatid, kung ano yung pangako ng ating Ama. Sa matuwid. Kung ano yung talagang mangyayari sa kanya. Ganito yung pagkabanggit sa unang Pedro 4:18. Basahin natin para malaman ng lahat. At kung ang matuwid ay bahagya ng maligtas, nako, bahagyang maliligtas lang pala yung matuwid. Hindi bale, importante maliligtas, di ba? Siya nawa. Ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Inuulit ko, ang pagiging matuwid, mga kapatid, ay yung pagsunod ng buong kautusan. Bahagya lang makakaligtas pala yun. Yun yung nakasulat, kapatid. Yung mga matuwid, bahagyang maliligtas. Bali, dadaplis sa mga matutuwid yung kapahamakan. Importante, hindi tatamaan. Di ba? Siya nawa. Kahit isang buhok mo, wala mahuhulog eh.
O, tandaan nyo mabuti itong salitang ito ni Pedro. 4:18 ng unang Pedro. At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan, ay saan kaya magsisiharap? Ano mangyayari sa masama at makasalanan? Diba? Saan kaya harap yun? Yun tansya natin. Kapag hindi mo sinunod ang kahit isa doon sa 10 kautusan, kasama ka na sa mga masasama at makasalanan, mga kapatid. Ngayon, kung ikaw naman ay kung sinunod mo na yung buong kautusan, ginawa mong matuwid, matuwid mong ginawa, hindi ka lumihis sa kanan o sa kaliwa, ganito naman yung ating mababasa sa Kawikaan 12:19 hanggang 21. Kawikaan 12:19 hanggang 21. Nabilis ako magbuklat ata ngayon. 19 hanggang 21. May clue lang pala. Akala ko mahaba. Kita nyo mga kapatid, makinig kayong mabuti. Huwag kayong magsawa dito. Pag nagsawa kayo makinig dito, nako. Kawawa kayo. Pag kayo ay nagsawa, kayo rin ang kawawa, mga kapatid. Kawikaan 12. 19 hanggang 21. Okay, basahin natin. Kawikaan 12:19 hanggang 21. Basahin natin kung anong mangyayari doon sa mga matuwid. Ibig sabihin ng matuwid, ginagawa lahat. Yung 10 utos. Hindi ka masasabing matuwid kung hindi mo ginagawa yung 10 utos, mga kapatid. Ngayon, ganito yung mangyayari sa mga matuwid. Basahin natin. Kawikaan 12:19 hanggang 21. Ang labi ng katotohanan ay matatatag kailanman. Ngunit ang sinungaling na dila ay sa sandali lamang. Pagdaraya ay nasa puso ng mga kumakatha ng kasamaan. Ngunit sa mga tagapayo ng kapayapaan ay kagalakan. O yung palaging nangangaral ng mapayapa ay palagi yung masaya. Palaging natutuwa, kagalakan. Walang mangyayaring kapahamakan sa matuwid. Yan, kita nyo, may 2 periodo sa dulo. Meron ba? Ibaba't itaas. Doon sa 21, walang mangyayaring kapahamakan sa matuwid. Sumasampalataya kayo ba dito? Siya nawa. Ngunit, ang masama ay mapupuno ng kasamaan. Diba? Hindi ka masasabing matuwid kung hindi mo tinutupad ang 10 utos. Lalong-lalo na doon sa sinasabi ng ating Panginoong Sisaw Ama na nakasulat sa aklat ng mga gawa. 3:22 hanggang 23. Kung sino ang dapat pakinggan. Magawa mo lang yun, kapatid. Natupad mo na ang 10 utos. Sinasabi ko sa inyo ito. Magawa mo lang yung makinig yung sa propeta na kagaya ni Moises. Natupad mo na yung 10 utos. Ito ay mahaba-haba, mga kapatid. 68:6 ng mga awit. Atras tayo. 68:6 ng mga awit. Awit 68:6.
kasing hindi pagtupad sa buong kautusan eh. Ibig sabihin ay panghihimagsik yun eh, mga kapatid. Pagkontra, yung isang patakaran kasi, lalo permado ng maraming tao, may patutuo. Ginawang batas. Pag kinontra mo yun, ikaw na kumukontra, ang tawag sa iyo ay mapanghimagsik. Kaya baga mayroong may mga grupo ng himagsikan na proud sila dun. Pag sila tinawag na manghihimagsik. Dahil dito sa pinaglalaban namin na himagsikan. Sila nang hihimagsik. Hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng himagsik. Yun yung pagkontra sa patakaran na ibinaba ng ating Pag sinabi ka mapanghimagsik, ibig sabihin rebelde. Ayan. Diba? May pinagkaiba mga kapatid, yung rebelde at mapanghimagsik. May pinagkaiba ba? Wala. Diba? Parehas. Yung rebelde at mapanghimagsik. Pangaralan ka ng tatay mo, ng magulang mo. Diba yung kinig ka? Pero hindi ka naman sumusunod. Yun ay isang paraan ng panghihimagsik. At ang tawag doon, sa ganung anak, rebelde. Nagrebelde sa magulang. Yun ang tawag. Nagrebelde sa gobyerno. Eh, sa kabila ng alam nila na wala naman silang laban talaga, ba't sila nag-rebelde? Kung sino pa yung mahina, sila pa yung malakas ang loob na magrebelde. Wala nang kakayanan eh, nag-rebelde pa. Yun yung masamang gawain. Isa sa masamang gawain. Ito yung mababasa natin doon sa Awit 68. Sais ba? Basahin natin. Ipinagmamaganak ng Diyos ang nag-iisa. Pinararami, ibig sabihin ng ating Panginoong si Isaw Ama. Pinararami niya yung nag-iisa. Ang mga nag-iisa. Kanyang inilalabas sa kaginhawahan ang mga bilanggo. Yung mga bilanggo dyan na nagsisisi, na nagbabalik loob, gustong nakikiusap na sa ating Panginoong si Isaw Ama na siya ay babalik na, magbabalik loob. Yan sinasabi dito ng banal na kasulatan, kanyang inilalabas sa kaginhawahan ang mga bilanggo. Paglabas niya, magiging ginawa na kung yung kanyang mga pangako, pag sila ay nandun sa loob ng bilangguan at sila ay nakalabas, yung pangako nila doon sa loob, magbabago na, susunod na sa utos ng Ama, ang ibig sabihin yan, na nakasulat, ay kaginhawahan. Magiginhawahan na siya. Ngunit, ang mga mapanghimagsik ay magsisitahan sa tuyong lupa. Ano mangyayari sa'yo doon? Kung ikaw ay panghimagsik, ikaw ay patitirahin ng ating Ama sa langit. Sa tuyong lupa. Ano mangyayari sa'yo doon? Paano mabubuhay ang tanim mo doon? Ay tuyo ang lupa. Paano ka magkakaroon ng tubig? Tuyo nga eh. Doon ka patitirahin ng ating sa tuyong lupa. Kung ikaw ay mapanghimagsik, mga kapatid. Kaya kailangan maging masunurin, maging matuwid, maging mabuti. Yan ang gusto ng atin. Inuulit ko, walang ibang mabuti, walang ibang matuwid, kundi ang utos ng ating Panginoong si Isaw Ama. Wala nang hihigit doon. Basahin pa natin yung awit 112, 1 hanggang 10. 112, 1 hanggang 10. Ang mahaba.
Kayo na lang ang ano, nahabaan ako masyado. Basta basahin nyo na lang ito mga kapatid kung kayo may Biblia. At kung wala kayong Biblia, ay pagkatapos ng programang ito, ay maghanap-hanap kayo ng Biblia kung saan meron. Para kayo na lang ang bumasa dito. Nahabaan ako eh. Ang pamagat nito ay Ang pananaganan niya o natatakot sa Panginoon. pakita nyo. Yung pananagana, ano ibig sabihin ng pananagana sa Ilocano? Pananagana, ibig sabihin nito ay ginhawa, gumiginhawa. Ang kaginhawahan ng mga natatakot sa Panginoon. Sa Ilocano, itinamay, ngalaklak amin, iti mabuting iti Diyos. Ano pa? Namay. Ang tawag pa dito. Yung iba, grasya ang tawag nila. Iti grasya na mauawat. Iti tao na mabuting. Iti ama. Ayan, ito yung pamagat nito mga kapatid. Ang pananagana niyong natatakot sa Panginoon. Ayan. Pag may takot ka kasi sa Panginoon, nahanapin mo kung nasaan yung kanyang buong kautusan mga kapatid. Doon mo may papakita sa iyong kapwa na ikaw ay may takot sa ating Panginoong Sisaw Ama kung palagi mong hinahanap sa araw-araw ay yung buong kautusan ng ating Ama. Wala talaga tayong magagawa dito sa huling araw. Wala tayong ibang patutunguhan ngayon dito sa huling araw. Pag inatrasan natin itong nagsasalita patungkol sa kaligtasan, dalawang bagay lang ang nandito sa lupa ngayon mga kapatid. Kaligtasan at kapahamakan. Siya nawa. Kaya pag nakinig ka rito at sumunod ka, ligtas ka. Pero kapag nakinig ka dito at hindi ka sumunod, promise, mapapahamak ka. Yun ang pangako dito, mga kapatid. Dalawa ang pangako ngayon. Kaligtasan sa mga sumusunod at kapahamakan sa mga sumusuway. Ayan mga kapatid, marami pa sana tayong dapat basahin pero yung oras natin ay hinihila na tayo. Dahil sa dami ng ating nabanggit, baka yung iba ay kalimutan nyo na sa mga susunod ulit. Kaya nung ulit ko mga kapatid, ngayon ay mayroong nagbabanta dito sa ating bayan na malaking kapahamakan mga kapatid. At inuulit ko rin sa mga nakikinig ng programang ito at gustong makapagligtas ng kanilang bayan at ng kanilang sarili, lumapit kayo dito. Alamin ninyo kung ano yung iba pang karagdagan na dapat gawin upang tayo ay makasama sa mga makapagliligtas ng bayan at ng ating ding mga sarili. Sa inyong mga nakikinig na walang sawa sa programang ito mga kapatid, sa mga kayo naroroon, anuman ang katayuan ninyo sa buhay, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumain nyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Pakinggan nyo pa mga kapatid ang magpapatid. Taas natin ang ating kamay. Sabay-sabay tayong magpapatotoo. Ang Magpawalang halaga sa pautusan ni Moises sa pagtotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa.
nawa. Siya nawa. Yan, magbati na tayo ng pagbati mula sa Ama ng katiwasayan at kakayapaan.